Malamig ang porselana sa aking mga daliri habang maingat kong inilalatag ang mga plato sa mahogany na mesa ni na mama. Mula sa pinto ng kusina, naririnig ko ang boses ni mama iyong tono na inilalaan niya kapag nagpapaliwanag siya tungkol sa mga kabiguan sa buhay. Oo, nandito si Rebecca, sabi ni mama sa kanyang phone, pabulong ang boses pero sapat na para marinig ko sa dining room. Naghahanap pa siya ng tamang pagkakataon ngayon. Alam mo naman ang merkado ngayon. Mahirap maghanap ng trabaho. Ibinaba ko ang huling plato at kinuha ang mga kubyertos. Hinahayaan ang pamilyar na ritual ng paghahanda na kumalma sa tensyon sa aking dibdib. Ang taunang reunion ng pamilya Bautista. 3 taon na ang nakalipas. Kinatatakutan ko ito. 2 taon na ang nakalipas. Muntik ko na itong takasan. Ngayong taon, tinanggap ko na ito ng may kalmado at kapayapaan. Naghahanap ng trabaho? Boses iyon ni Tita Linda, matalas at puno ng kuryosidad. Di ba naghahanap din siya ng trabaho? Noong nakaraang taon, parang ang tagal na yata. Medyo komplikado kasi. Sagot ni Mama, ramdam ang hiya sa kanyang boses kahit nasa kabilang kwarto siya. Ang ekonomiya kasi. Tsaka mapili talaga siya sa gusto niyang gawin. Itinupi ko ang mga napkin ng maayos. Muscle memory mula sa libu-libong hapunan ng pamilya. Hayaan ko silang isipin ang gusto nila. Ang totoo ay napakalayo sa abot ng kanilang pag-unawa, kaya pakiramdam ko ay walang saysay ang magpaliwanag. Ang kapatid kong si Jessica ay biglang pumasok sa pinto. May dalang halimuyak ng mamahaling pabango at kumpiyansa ng isang taong hinding-hindi kinuwestiyon ang kanyang lugar sa mundo. Tumutulong ba talaga siya? Tanong ni Jessica, hindi man lang nagpababa ng boses o baka nagpapanggap lang na may silbi. Jessica, please, sabi ni Mama. Pero walang bakas ng tunay na pagsaway. Lumabas ako mula sa dining room, dala ang mga bowl. Tiningnan ako ni Jessica mula ulo hanggang paa. Binabatikos ang simpleng maong at plain na sweater ko. Hanggang ngayon ba sa ukay-ukay ka pa rin namimili? Sabi niya habang tinitingnan ang kanyang manicured na kuko. May mga bagay na hindi na kailangang magbago. Kalmado kong sagot habang nilalampasan siya patungong kusina. Iyan ang spirit ng isang chronic underachiever. Sigaw ni Jessica sa likuran ko. Tanggapin mo na lang ang pagiging mediocre at tawagin itong authenticity. Lumabas si Papa mula sa kanyang study room, handa na para sa reunion mode masayahin. Malakas ang boses, handang ipagmalaki ang kanyang matagumpay na pamilya sa mga kamag-anak. Bahagyang nawala ang ngiti niya nang makita ako. Rebecca, mabuti at maaga ka! Tumigil siya, tila pinipili ang mga salita. Makinig ka. Kapag tinanong ka nila kung anong ginagawa mo ngayon, sabihin mo na lang na nagkukonsultant ka. Mas magandang pakinggan kaysa sa wala. Hindi naman wala ang ginagawa ko pa. Oo, alam ko. Iyong mga projects mo. Iwinagayway niya ang kanyang kamay bilang pagbalewala. Pero sa mga taong hindi nakakaintindi, tunog kawalan ng trabaho iyon. Ayaw nating mag-alala sila. Mag-alala tungkol sa, ano? Tungkol sa akin? Tungkol sa kung okay ka ba? Sabi niya ng marahan, na para bang kinakausap ang isang bata. Tungkol sa kung nagkulang ba kami bilang maulang, tumawa si Jessica mula sa sala. Huli na. Para sa tanong na iyan, tumunog ang doorbell, hudyat ng pagdating ng mga unang kamag-anak. Sa loob ng 30 minuto, napuno ang bahay ng angkan ng mga Bautista, mga tita, tito, pinsan, at mga kaibigan ng pamilya na kilala na ako bata pa lang. Bawat pagdating ay may parehong pattern. Mainit na pagbati, kumustahan, at pagkatapos ay ang hindi maiiwasang tanong, "Oh, Rebecca, anong pinagkakaabalahan mo ngayon?" At bawat pagkakataon, bago pa ako makasagot, may sisingit na, nagpapahinga muna siya para makapag-isip-isip, sabi ni Mama. Naghahanap pa ng options, dagdag ni Papa. Between opportunities ang naging paulit-ulit na palusot. Pinanood ko si Jessica habang kinakausap ang lahat na parang nasa isang campaign event. Ang kanyang promosyon bilang Senior Marketing Director
Sa isang malaking kumpanya, ang sentro ng usapan. Sinasadya niyang tumayo malapit sa akin para ipakita ang kaibahan namin. Napakahirap ng role na ito, sabi ni Jessica kina Tito Robert at Tita Mary. Pero kapag nakikita mo ang mga kampanya na nagiging national, iyong impact na nagagawa mo, sulit ang 70 oras na trabaho kada linggo. Tumingin siya sa akin. Sa bagay, hindi naman lahat ay kaya ang ganoong pressure. Si Rebecca naman kasi ay mas low-key talaga. Iyon ang tamang salita para doon, sabi ni Tito Robert nang may pag-iingat. Iyon ang isang paraan ng pagsabi niyan. Bulong ni Jessica na sapat na para marinig ko. Sumali ang pinsan kong si David, na galing lang sa pag-close ng isang malaking real estate deal. Maraming tao ang natatakot, kaya nagtataka sila kung bakit walang nangyayari sa kanila. Eksakto, sang-ayon ni Jessica. May mga tao lang talaga na takot sa totoong responsibilidad. Nagpaalam ako para tingnan ang pagkain. Hindi pinansin ang mapang-asar ng ngiti ni Jessica. Sa kusina, natagpuan ko sina Tita Linda at Mama na seryosong nag-uusap. Naisip niyo na, bang magmungkahi ng konkretong bagay? Sabi ni Tita Linda, kahit part-time sa retail muna para magkaroon siya ng structure. Sinubukan na namin. Pagod na sabi ni Mama. Nagsasalita siya tungkol sa trabaho niya, pero wala namang nangyayari. Sa tingin ko, baka depressed siya. Kawawa naman. Hinawakan ni Tita Linda ang braso ni Mama nang may pakikiramay. Ang hirap niyan. Nakapagpatingin na ba siya? Ayaw niyang aminin na may problema. Tumikhim ako at pareho silang nagulat. Ang awa sa kanilang mga mata ay mas masakit pa kaysa sa pangungutya ni Jessica. Rebecca, pinag-uusapan lang namin ang aking psychological crisis. Sabi ko, habang binubuksan ang oven. Narinig ko, nag-aalala lang kami sa iyo anak. Sabi ni Mama, nanginginig ang boses. 3 taon na mula nang iwan mo ang trabaho mo at hindi ka pa. Bumalik kami sa sala, kung saan ang reunion ay nasa rurok na. Nagtipon si Jessica ng mga tagapakinig para sa isa na namang performance. Ang totoo niyan, sabi niya, sa posisyon ko, nakaka-network ko ang mga incredible na tao. Noong nakaraang linggo lang, nakasabay ko sa lunch ang isang Forbes 30 under 30 recipient. Iyan ang klase ng samahan na dapat kinabibilangan ng mga successful na tao. Laging ambisyosa si Jessica. Sabi ni Tita Mary nang may pagmamalaki, hindi lahat ay may ganyang drive. May mga tagasunod at may mga pinuno, dagdag ni David. Wala namang masama sa pagiging ordinaryo. Umupo ako sa gilid ng grupo, hinahayaan ang usapan na dumaloy sa paligid ko. Hayaan na sila. Ano bang mawawala sa akin kung ako ang maging cautionary tale nila? Saan na nga pala nagtatrabaho si Rebecca? Tanong ni Tito James na kadarating lang. Tumahimik ang kwarto sandali. Nasa sabbatical muna si Rebecca, maingat na sabi ni Papa. Nag-iisip muna siya ng mga goals niya. 3 taon na? Tanong ni Tito James, na parang nag-aalala. May mga tao talagang late bloomers. Matamis na sabi ni Jessica. Kahit nasa edad na 32, mapapaisip ka talaga kung kailan magsisimulang mamukadkad. Bahagyang nagtawanan ang grupo. Hindi naman gaanong malupit, pero hindi rin mabait. Hindi naman. Tumutulong naman siya sa mga family events. Sabi ni Mama, sinusubukang maghanap ng positibo. Magaling siyang mag-ayos ng lamesa, mas malakas na tawanan, pero mas masakit dahil puno ng awa. Sumandal si David sa kanyang upuan. Alam niyo ba kung anong problema ni Rebecca? Walang vicious. Ang tagumpay ay nangangailangan ng malawak na pananaw. Strategic risks. Ang ibang tao ay masyadong maliit mag-isip o hindi iniisip ang career. Dagdag ni Jessica. May mga tao kasing kontento na sa pag-iral lang. Wala namang masama sa simpleng buhay, sabi ni Tita Linda. Pero tunog ito ng pakikiramay sa isang may malalang sakit. Nagpatuloy ang usapan, pero tapos na ang hatol. Ako na ang opisyal na kabiguan ng pamilya. Ang patunay na ang potensyal ay hindi garantiya ng resulta. Ibinigay na nila sa akin ang papel na iyon.
At kahit anong sabihin ko ay hindi mababago ang kwentong binuo nila. Inanunsyo ang hapunan. At lahat kami ay lumipat sa dining room, ang parehong kwarto kung saan ko inihanda ang mga plato kanina. Napaupo ako sa pagitan ni na Tita Mary at Tito Robert. Na parehong turing sa akin ay parang isang bagay na madaling mabasag. So, Rebecca, sabi ni Tito Robert habang nagpapasa ng ulam. Anong ginagawa mo sa oras mo ngayon? Hobbies? Interests? Nagtatrabaho ako, sa totoo lang, sagot ko. Tumawa si Jessica mula sa kabilang panig ng mesa. Sa ano? Sa mga imaginary projects mo? Nagko-consultant ako. Simple kong sabi. Consultant. Mahabang bigkas ni Jessica ng may pangungutya. Sa ano naman? Paano iwasan ang pagkakaroon ng trabaho? Jessica, sabi ni Papa. Pero walang puwersa ang kanyang boses. Hindi. Seryoso ako. Patuloy ni Jessica. Kung nagtatrabaho si Rebecca, bakit hindi niya ito pinag-uusapan? Bakit walang business card, walang website, walang ebidensya ng mahiwagang karir na ito? May mga trabaho na hindi kailangan ng maingay na marketing. Tahimik kong sagot. Madaling palusot. Humarap si Jessica sa lahat. Hindi ba iyan ang laging sinasabi ng mga walang trabaho? Na nagkukonsultant sila? Code iyan para sa sumuko na ako. Parang napakalupit naman yan, sabi ni Tita Mary. Pero nakatingin siya sa akin ng may awa na naman. Lupit ba ang magsabi ng totoo? Sagot ni Jessica. Mahal ko ang kapatid ko. Pero sa isang punto, kailangan nating itigil ang pagkonsinti sa pantasyang ito na mayroon siyang lihim na matagumpay na buhay. Unemployed siya. Ilang taon na. At habang nagpapanggap tayo, lalo lang siyang nalulubog. Tumahimik ang hapag. Lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Naghihintay ng depensa, ng pag-iyak o kahit ano. Uminom ako ng tubig. Pakiabot naman po ng patatas. Itinaas ni Jessica ang kanyang mga kamay. Kita niyo na. Walang ambisyon, walang laban, wala. Iniba ni Papa ang usapan tungkol sa bagong bangka ni Tito James at nagpatuloy ang hapunan sa pilit na normalidad. Pero naitatak na ako ang disappointing child. Pagkatapos kumain, habang nagliligpit ako ng plato, narinig ko si David na may kausap sa sala. Mahirap ang ekonomiya? Oo. Pero ang mga winners ay gumagawa ng paraan. Nagne-network, naghu-hustle. Ang mga sumusuko at nagdadahilan ang mga nabibigo. Si Rebecca nga hindi na nagdadahilan. Dagdag ni Jessica. Tinanggap na niya na isa siyang loser. Huwag mong gamitin ang salitang iyan, sabi ni Mama. Pero mahina lang. Anong salita dapat? Underachiever? Unmotivated? Tanggapin na natin, Ma. May mga anak talagang hindi lumalabas. Na gaya ng inaasahan mo, maayos kong inilagay ang mga plato sa dishwasher. Hinahayaan ang mga boses na maging ingay na lang sa background. Kailangan nila ang kwentong ito. Kailangan ni Jessica na maging matagumpay na anak. Kailangan ni na Mama at Papa na maipaliwanag ang kanilang pagkalito sa akin. Ang buong angkan ay kailangan ng isang cautionary tale para sa sarili nilang mga anak. Ang hindi nila kailangan ay ang katotohanan. Pinuntahan ako ni Tita Mary sa kusina. Rebecca, honey, pwede ba tayong mag-usap? Sige po, gusto kong malaman mo na hindi ka namin hinuhusgahan. Pamilya ay pamilya. Matagumpay man o hindi, salamat po. Pero nag-aalala talaga ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Masyado kang nag-iisa. Walang career, walang social life na nakikita namin. Hindi iyan healthy. Naisip mo na bang makipag-usap sa eksperto? May mga therapist na espesyalista. Okay lang po ako, Tita Mary. Totoo po. Pero hindi, sweetie. Hindi ka okay. Nag-iisa ka? Walang trabaho, at nagtatago sa mundo. Naluha siya. Gusto lang namin tumulong. Bago pa ako makasagot, pumasok si Tita Linda sa kusina. Namumula ang mukha sa excitement. Buksan niyo ang TV! Halos isigaw niya. Sa sala, ngayon din. Lahat! Ang pagmamadali sa boses niya ay humila sa aming lahat sa sala. Nakabukas na ang TV kay Tito James. Inilipat sa CNN Philippines.
Ang pamilyar na news desk ang lumitaw. At pagkatapos, ang mukha ko, hindi maliit na litrato, kundi isang full screen na imahe ko habang nakatayo sa harap ng United Nations building kasama ang mga world leaders at mga pinuno ng humanitarian organizations. Isang hindi pa nararanasang tagumpay, sabi ng news anchor. Sa edad na 32, ang Pinay na si Dr. Rebecca Bautista ay gumawa ng revolusyon sa global health infrastructure sa mga papaunlad na bansa. Nakalikha siya ng mga sistemang nagbigay ng malinis na tubig at serbisyong medikal sa mahigit 50 milyong tao sa 3 kontinente. Nanahimik ang buong kwarto. Ang screen ay lumipat sa footage na kinunan 6 na buwan na ang nakalipas ang pagbubukas ng water treatment facility sa Sub-Saharan Africa na inabot ng 2 taon para mabuo at maipatupad. Ang kanyang makabagong pamamaraan, patuloy ng anchor, ay pinagsasama ang advanced filtration technology sa mga community-driven maintenance programs na tinitiyak ang long-term sustainability nang hindi dumedepende sa foreign aid. Isa pang litrato ang lumitaw. Nakikipagkamay ako sa Secretary General ng UN. Ang trabaho ni Dr. Bautista ay pinuri ng World Health Organization, UNICEF, at maraming international development agencies. Ang kanyang foundation ay nagpapatakbo sa ilalim ng radical transparency, kung saan inilalathala ang lahat ng financial data at resulta sa publiko na nagtatakda ng bagong standard para sa mga NGO. Nakagawa si Jessica ng isang kakaibang tunog sa lalamunan. Ngumiti ang anchor sa kamera. At ngayong araw, pinangalanan ng Time Magazine si Dr. Rebecca Bautista bilang kanilang Person of the Year dahil sa kanyang transformative impact sa global health equity at kanyang revolusyonaryong modelo para sa epektibong humanitarian work. Napuno ang screen ng cover ng magazine. Ang mukha ko, seryoso at profesional, sa ilalim ng banner na The Changemaker, How One Woman Revolutionized Global Health. Si Tito Robert ang unang nakapagsalita. Ikaw iyan. Tumangko ako ng mahinahon, hawak pa rin ang plato na ilalagay ko sana sa kusina. Kasama si Dr. Bautista sa listahan ng mga world leaders at innovators, dagdag pa sa TV. Pero ang nagpatingkad sa kanya ay ang lawak at konkretong resulta ng kanyang trabaho. Hindi gaya ng ibang humanitarian efforts, ang trabaho ni Dr. Bautista ay may mga trackable outcomes na nagpabago sa buhay ng milyon-milyon. Lumabas ang isang clip ng interview ko. Hindi ko ito ginagawa para sa pagkilala, sabi ng aking TV self. Ginagawa ko ito dahil ang malinis na tubig at batayang pangkalusugan ay hindi dapat maging pribilehiyo. Karapatan ito. At mayroon tayong teknolohiya at resources para ibigay ito. Kailangan lang nating maging handa na solusyonan ang problema imbes na i-manage lang ito. Sinasabi ng iba na masyadong radikal ang iyong paraan. Tanong ng interviewer. Mabuti, sagot ng TV Me. Kung komportable ang lahat sa paraan mo, malamang ay hindi mo talaga tinatamaan ang ugat ng problema. Sa sala, tapos na ang balita, pero walang gumalaw para ilipat ang channel. Person of the Year, bulong ni Mama. Time Magazine Person of the Year. Isang titulo lang iyon, sabi ko habang ibinababa ang plato. Isang hindi matapos ni Papa ang pangungusap niya. Kinuha niya ang kanyang phone nang nanginginig ang mga kamay. Mabilis na nag-type, napakaraming artikulo. New York Times, Washington Post, BBC. Lahat sila, binabalita ito. Diyos ko, bulong ni Tita Linda. Rebecca, bakit hindi mo sinabi? Hindi niyo naman tinanong kung anong totoong ginagawa ko. Simple kong sagot. Tinanong niyo lang, kung may trabaho ako. Magkaibang tanong iyon. Namutla ang mukha ni Jessica. Ikaw, itong buong panahon na ito. Nagtatrabaho ka? Oo. Consulting? Gaya ng nabanggit ko, nagko-consultant ako sa mga gobyerno, NGO, at international organizations para sa sustainable infrastructure development. Mabilis na nag-scroll si David sa kanyang phone, lalong nagugulat. May doctorate ka mula sa MIT.
Masters sa Public Health mula sa Johns Hopkins. Nakapag-publish ka na ng 17 papers sa peer-reviewed journals tungkol sa sanitation at disease prevention. 18, pagtatama ko. Lumabas ang bago noong nakaraang buwan. Nag-TED Talk ka? Sabi ni Tita Mary. Nakatingin sa kanyang phone. Maraming TED Talks na may milyon-milyong views. Para sa fundraising iyon, kailangan ng foundation ng visibility para sa mga donor. Tumingala si Tito James mula sa kanyang tablet. Ang annual budget ng foundation mo ay mas malaki pa sa GDP ng ilang maliliit na bansa. Sinusubukan naming gamitin ang resources ng mahusay. Umiiyak na si Mama ngayon. Hindi ko alam kung dahil sa pride, gulat o kahihiyan. Rebecca, anak, bakit hindi mo sinabi sa amin? Sinubukan ko, Ma. Pero hindi kayo interesado sa detalye. Gusto nyo lang malaman kung may totoong trabaho ako. Pero ang Person of the Year ay pagkilala lang sa trabahong matagal ko nang ginagawa. Mas mahalaga ang trabaho kaysa sa award. Sa wakas ay nakapagsalita na rin si Jessica. Kanina, tinawag kitang unemployed, loser, unmotivated. Oo, narinig ko. Napayuko siya. Rebecca, patawad. Hindi ko alam. Inakala mo ang nakita mo base sa limitadong pananaw mo, sabi ko. Okay lang. Hindi ka naman nagkamali sa iniisip mo base sa impormasyong pinili mong makita. Pero dapat nagtanong kami. Sabi ni Papa, mahina ang boses. Dapat nakinig kami. Siguro. Pero hindi ko naman ito ginagawa para sa approval niyo. Ginagawa ko ito dahil may 10 milyong tao na nangangailangan ng malinis na tubig higit pa sa kailangan ko na maintindihan niyo ang karir ko. Patuloy ang buzzing ng mga phone sa buong kwarto habang nadidiskubre ng mga kamag-anak ang mga artikulo, video, at interview mga taon ng trabaho na nakalathala sa publiko para sa sinumang gustong tumingin. Nirang ka ng Forbes bilang isa sa top 50 philanthropists under 40, basa ni Tito Robert. Ang multiplier effect daw ng health infrastructure mo ay bilyon-bilyong dolyar. Totoo naman iyon, sagot ko. Si Tita Linda ay tinitingnan ang mga litrato sa kanyang tablet. Nakipagkita ka sa mga presidente, prime ministers. Ikaw ba ito kasama ang Dalai Lama? Pumunta siya sa opening ng facility namin sa India. Napakabait na tao. Napaupo ng malalim si Jessica. Hawak pa rin ang phone. Sinabi ko sa lahat na, failure ka. Ginawa kitang katatawanan ng pamilya. Tapos, Person of the Year ka pala. Hindi magkakabit ang dalawang bagay na iyon, sabi ko. Ang iniisip mo sa akin ay hindi nagbabago sa trabaho ko. Ang iniisip ng magazine sa akin ay hindi rin nagbabago sa trabaho ko. Ang trabaho ay umiiral nang hiwalay sa opinyon ng lahat, pero naging napakasama ko sa iyo. Bulong ni Jessica. Gumalaw ka base sa kakulangan ng impormasyon at sa sarili mong insecurities, sagot ko. Ganoon naman ang ginagawa ng mga tao. Nilapitan ako ni Mama ng may pag-aalinlangan na para bang isa na akong estranghero. Bakit hindi mo kami itinama? Noong pinapakilala ka naming walang trabaho? Noong kinakaawaan ka namin? Bakit mo hinayaan iyon? Dahil ang pagtatama sa inyo ay mangangailangan ng pagpapaliwanag. At ang pagpapaliwanag ay nangangailangan ng oras at enerhiya na mas gusto kong gastusin sa totoong trabaho. Ang mga assumptions niyo tungkol sa buhay ko ay hindi nakaapekto sa buhay ko. Nakaapekto lang ito sa inyong pag-unawa rito. Itong buong panahon na ito, sabi ni Papa, nang may pagkamangha. Naging isa ka sa pinakamaimpluwensyang tao sa global health at akala namin ay wala kang ginagawa. Hindi ako nawalan ng trabaho. Umalis ako sa corporate consulting para simulan ng foundation. Iyon ang laging plano. Pero hindi mo sinabi ang plano. Sinubukan ko, 3 taon na ang nakalipas. Nang mag-resign ako, sinabi ko sa inyo na magsisimula ako ng humanitarian organization. Sabi niyo sinasayang ko ang karir ko. Umiyak si Mama ng 1 linggo. Sabi ni Jessica ay naive at tanga ako. Tiningnan ko sila ng kalmado, kaya tumigil na ako sa pagpapaliwanag. Ginawa ko na lang ang trabaho
Natahimik ang lahat, maliban sa buzzing ng mga cellphone. Tumikhim si David. May mga nasabi ako kanina tungkol sa tagumpay at pag-take ng risks. Hindi ka naman nagkamali, putol ko sa kanya. Ang tagumpay ay nangangailangan nga ng risk. Isinugal ko ang lahat ang savings ko, ang reputasyon ko, ang relasyon sa mga taong hindi makaintindi. Strategic risks iyon. Tama ang prinsipyo mo. Nagkataon lang na maling tao ang pinag-applyan mo. Tinawag kitang ordinaryo. Sabi niya ng mahina. Siguro nga ordinaryo lang ako. Ang 50 milyong tao ay may malinis na tubig, hindi dahil extraordinary ako, kundi dahil simple lang ang solusyon. Kailangan lang ng taong handang gumawa nito nang hindi nagpapadistract sa ego o politika. Binabasa pa rin ni Tito James ang mga artikulo. Sinasabi nilang, malamang ay ikaw ang manalo ng Nobel Peace Prize sa susunod na taon. Ang mga committees ang nagdedesisyon yan. Hindi ko kontrolado iyon. Distraction lang iyon sa trabaho. Tumingin ako sa paligid. Ang gabing ito ay naging tungkol sa inyong perception ng tagumpay laban sa katotohanan. Pero ang totoo ay hindi nagbabago. Naintindihan niyo man o hindi. 50 milyong tao ang guminhawa ang buhay. Nangyari iyon. Kahit ano pa, ang isipin niyo sa akin. Pero dapat nalaman namin? Giit ni Mama habang umaagos ang luha. Pamilya mo kami. Dapat sinuportahan ka namin. Sinuportahan niyo ang bersyon ko na kaya ninyong intindihin. Sagot ko. Hindi ko kayo sinisisi. Ang pag-unawa ay nangangailangan ng interes at pagsisikap at hindi kayo interesado sa detalye ng international development work. Gusto niyo lang ng career na pwede ninyong ipagmalaki sa mga kamag-anak. Noong hindi ko iyon ibinigay, tumigil na kayo sa pakikinig. Umiiyak na rin si Tita Mary. Sinabihan pa kita na mag-therapy. Sabi ko depressed ka. Nagtatago nga ako sa mundo. Sang-ayon ko. Mula sa mundong ito kung saan ang tagumpay ay sinusukat sa job titles at social media presence. Mas gusto ko ang mundo kung saan ang tagumpay ay sinusukat sa water quality tests at infant mortality rates. Bumukas ang pinto at may mga humabol na kamag-anak. Agad na ipinakita ni Tita Linda ang kanyang phone. Tingnan nyo! Si Rebecca ang Person of the Year! Dumaan din sila sa gulat at hindi makapaniwala. Sinusubukang pagtagpuin ang babaeng nakamaong at ang global leader sa screen. Si Lolo Berting, ang pinakamatanda sa angkan, ang huling dumating. Sa edad na 83, marami na siyang nakitang drama sa pamilya. Tiningnan niya ako, pagkatapos ang mga kamag-anak na may hawak na phone at pagkatapos ay ang TV. Hulaan ko, sabi niya ng tuyot. Buong gabi niyo sinabihan si Rebecca na failure siya. At ngayon nadiskubre niyo na mas successful pa siya sa inyong lahat na pinagsama-sama. Lolo Berting, simula ni Papa. Wag na, kaway ng matanda. Nakita ko na ito 3 taon na ang nakalipas. Ang mga mata ni Rebecca ay gaya ng sa lola niya. Ang babaeng iyon ay itinayong muli ang isang baryo matapos ang giyera. Gamit lang ang talino at determinasyon. Alam kong ganoon din ang gagawin ni Rebecca. Lumapit siya sa akin, nakangiti. Person of the Year. Magiging proud ang lola mo. Salamat po, Lolo Berting. Kahit alam kong wala kang pakialam sa titulo, nakatutulong po ito sa fundraising amin ko. Natawa siya ng malakas. Laging praktikal. Gaya nga ang lola mo. Humarap siya sa lahat. Gusto niyo bang malaman kung bakit hindi niyo ito nakita? Dahil tiningnan niyo si Rebecca gamit ang sarili niyong definisyon ng tagumpay. Gusto niyo siyang magkasya sa maliit ninyong pananaw ng achievement. Tumanggi siyang paliitin ang sarili niya. Para lang magustuhan niyo. Gusto lang naman namin siyang maging masaya. Reklamo ni Mama. Masaya siya, sagot ni Lolo Berting. Masaya siya sa paggawa ng mga bagay na hindi niyo binigyang halaga para mapansin. Naiwan akong mag-isa ni Jessica sa kusina habang naghuhugas ako ng huling batch ng mga plato. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Simula niya. Huwag ka na lang magsalita. Suhestiyon ko. Binuo ko ang pagkakakilanlan ko sa pagiging successful daughter. Tapos lumalabas na hindi man lang ako lumalapit sa level mo. Hindi tayo magkaribal.
Jessica, hindi ba? Hindi ba iyon ang point ng gabing ito? Ang hayaan mo akong kutyain ka. Hayaan ang lahat na kaawaan ka at pagkatapos ay ilabas itong Person of the Year? Ang point ng gabing ito, maingat kong sabi, ay ang maghapunan kasama ang pamilya. Nagkataon lang ang announcement ng magazine sa reunion natin. Hindi ko binalak ang dramatic reveal. Pero pwede mo namang sabihin sa amin noon pa. Pwede mong naiwasan ang lahat ng ito. Naiwasan ng ano? Ang pagiging tapat nyo sa opinyon nyo? Ang paglabas ng tunay na tingin nyo sa akin? Pinunasan ko ang plato ng dahan-dahan. Hindi ito parusa, Jessica. Ito ay katotohanan lang. Akala mo failure ako dahil iyon ang kailangan mong isipin para maramdaman mong successful ka. Ang pagkilala ng magazine sa akin ay hindi nagpabago sa kung sino ako sa nakalipas na 3 taon. Binago lang nito ang tingin mo. Umiiyak na siya ngayon, kumalat ang makeup. Nahihiya ako. Wag. Maging mausisa ka na lang. Maging mausisa ka kung bakit kailangan mong maging mas mababa ako sa iyo para gumaan ang loob mo. Maging mausisa ka kung ano ba talaga ang tagumpay bukod sa titulo at sweldo. Maging mausisa ka sa kung anong napapalampas mo. Kapag hinuhusgahan mo ang mga tao sa panlabas lang, bakit ang kalmado mo? Dahil kilala ko ang sarili ko bago pa ang gabing ito. At kilala ko pa rin ang sarili ko bukas. Ang external validation ay hindi nagpapabago doon. Nagpapabago ba ito sa iyo? Nag-isip siya. Hindi ko alam. Siguro dapat. Habang natatapos ang reunion, maraming kamag-anak ang lumapit nang may mga pakiusap. Pwede ko ba silang isama sa exclusive events? Ipakilala sa mga importante? Tulungan sa kanilang mga layunin? Tinanggihan ko silang lahat nang may galang, ibinigay ang foundation contacts para sa mga lehitimong charitable interests. Natagpuan ako ni Mama sa pintuan habang nagsusuot ng jacket. Huwag ka munang umalis. Pakiusap niya. Kailangan nating pag-usapan ito ng maayos. 3 oras na nating pinag-uusapan ito, Ma. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Bakit mo ito itinago? Hindi ko ito itinago, Ma. Public information ang lahat. Maraming artikulo, speeches, website. Nandoon ang lahat para sa sinumang gustong tumingin. Hindi nyo lang tiningnan dahil nakapagdesisyon na kayo kung ano ang kwento ko. Hindi fair iyan. Fair na fair iyan. Sabi ko nang hindi galit. Gusto nyo ng conventional career na maipagmamalaki nyo sa mga kamag-anak. Noong pinili ko ang iba, tumigil na kayo sa pakikinig. Sumama si Papa sa amin sa foyer. Anong mangyayari ngayon? Uuwi na ako. Maghahanda para sa video conference bukas sa Kenyan Health Ministry. At itutuloy ang trabaho. Gaya ng dati, pero nagbago na ang lahat. Giit niya. Walang nagbago kundi ang kaalaman nyo. Ang trabaho ay nangyayari na bago pa ang gabing ito. Mangyayari ito matapos ang gabing ito. Ang pag-unawa nyo rito ay irrelevant sa pag-iral nito. Masyadong masakit iyan, Rebecca. Iyan ang totoo. Binuksan ko ang pinto. Pamilya ko kayo at mahal ko kayo. Pero hindi ko pwedeng ipamuhay ang buhay ko para sa approval nyo o sa takot sa husga nyo. Ginawa ko iyon ng maraming taon at nakakapagod. Kaya tumigil na ako. Pinili ko ang trabaho kaysa sa inyong komportable. Iyon ang tamang desisyon para sa akin at para sa 50 milyong tao na nakinabang dito. Kailan ka namin makikita ulit? Tanong ni Mama. Maliit ang boses. Sa susunod na reunion siguro. O kung may birthday o holiday, pero kailangan yung tanggapin. Kung sino talaga ako. Hindi ang gusto niyong maging ako. Alinman doon, mahal ko pa rin kayo at gagawin ko pa rin ang trabaho ko. Iniwan ko silang nakatayo sa pinto. Tila mas maliit kaysa noong simula ng gabi. Naabutan ako ni Lolo Berting sa kotse ko. Mahusay mong dinala iyon. Sabi niya, Po, parang may nabasag ako ngayong gabi. Binagsak mo ang kanilang mga ilusyon na kailangan ng mabasag. Tinapik niya ang balikat ko. Sabi ng lola mo noon, ang mga taong mahal ka dahil sa kung sino ang akala nila sa iyo ay mahihirapan kapag nakilala na nila ang totoong ikaw. Ngayong gabi, nakilala ka nila.
Bigyan mo sila ng oras. At kung hindi sila mag-adjust, ituloy mo lang ang pagiging ikaw at ituloy nila ang pagiging sila at mahalin niyo ang isa't isa mula sa tapat na distansya. Ngumiti siya. Hindi perpekto, pero totoo. At ang totoo ay mas mabuti kaysa sa nagpapanggap. Nagmaneho ako pa uwi sa tahimik na mga kalye habang paminsan-minsang nagba-vibrate ang phone ko dahil sa mga message ng mga kamag-anak. Ang iba ay humihingi ng paumanhin. Ang iba ay bumabati. Ang iba ay nalilito. Sasagutin ko rin sila sa takdang panahon. Nang may parehong katapatan, magpapatuloy ang trabaho. Laging ganoon. Bukas. May mga meeting tungkol sa sanitation project sa Bangladesh, grant applications para sa India, at data mula sa Ethiopia. Walang nagbabago doon base sa cover ng magazine o opinyon ng pamilya. Nilinaw ng gabing ito ang isang bagay na matagal ko nang hinala. Ang validation mula sa iba ay walang kinalaman sa paggawa ng makabuluhang trabaho. Naintindihan man o sinuportahan ng pamilya ko. Binigyan man ako ng awards o hindi, ang trabaho ay umiiral ng malaya sa ingay na iyon. May 80 milyong tao na may malinis na tubig dahil pinili kong solusyonan ang problema, imbes na ayusin ang tingin ng iba sa akin. Iyon ang mahalaga. Iyon lang ang laging mahalaga. Ang lahat ay dagdag na ingay na lang. Kaya't sa dulo ng bawat araw, huwag nating hanapin ang ating halaga sa palakpak ng iba, kundi sa lalim ng ating nagawa para sa kapwa. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa cover ng magazine, kundi sa mga buhay na nabago mo habang walang nakakakita.